ibinibigay mo sa amin. Ikaw rin po ang nagsusupply ng aming pong kalakasan, ng aming karunungan, ng aming Panginoong kakayahan na magawa ang mga bagay sa ikalulwalhati na iyong pangalan. So, Panginoon, ito pong aming dalangin. Tulungan mo kaming manatili sa iyo at sa iyong mga salita. Purihin ka po sa umagang ito. Ito po ang aming papuri at pasalamat sa iyo at pagbibigay luwalhati sa iyong pangalan na ang mga salita mo ay tulungan mong aming maisagawa. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay po, purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Maraming salamat po, Pastora, sa napakagandang pagbabahagi ng mga salita ng Diyos at pagpalain po kayo. Yan. So, napakaganda nga pong muli ang binigay po ng Panginoon sa ating ngayong umagang ito, na ito nga po yung tunay na puno ng ubas. So, kung lalagyan ko nga po ng title to, maiksi lamang, connection. Napakahalaga po na tayo ay connected sa ating Panginoon. Katulad ng nabanggit ni Pastora Florence. Po, ito ang magbibigay sa atin ng tunay na pagpapala. Kasi pag tayo ay malayo sa ating Panginoon, nandun lahat po ang ating mga isipin. Samantalang pag tayo nasa ating Panginoon, tayo ay free from stress. Lagi tayong masaya po. Hindi natin naiisip yung mga kung ano-anong bagay. Kasi nasa Kanya tayo. Napakahalaga din nga po yung sinabi kanina ni Pastora na makikita rin sa atin. No, kung tayo ay talagang Kanyang mga sanga, makikita sa atin yung mga bunga. Po, bunga ng banal na spirito, no, bunga, nagkakabunga ba tayo ng mga kaluluwa? Nakatutulong ba tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi upang mas maging malawak pa ang kanyang kaharian? Po, no po. At napaparangalan ba natin ang ating Panginoon? Naluluwalhati ba natin siya sa ating mga iniisip, sa ating mga sinasabi, sa ating mga ginagawa? Yan. So, isa rin pong napakaganda na hindi natin dapat makalimutan, yun nga pong Mateo 6:33, na lagi nating unahin ang ating Panginoon. Put God first. Parang yun ngayon palagi, put God first. Ayan. So, just stay connected at ang lahat ng pagpapala ay ating matatamo. Dumating man ang pagsubok, if we are connected, hindi po gigiwang-giwang yung ating buhay. Manapa ay talagang tayo ay kumbaga ay nandoon kasi yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Kaya remain and stay connected. At maraming nga pong salamat, Pastora. At tawagin naman po natin yung mga mananalangin ngayon kung ano po yung kanilang maidadagdag o yung take home nila ngayong umaga. Sister Irene and Sister Nita. Good morning po. Sister Irene, nakamute ka siya. Good morning po. Magandang umaga. Kanina nga po, hindi ako makapag-open kasi ako naglalagay ng hotpot pa sa aking likod. Praise God sa umagang ito. Yun nga po, para ito yung memory verse po natin ito. Naalaala rin sa panalangin na ating doon sa John 15:7 na kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin nyo anumang nais ninyo, matutupad iyon para sa inyo. Ang pamumunga nga po ng isang puno o halaman ay dahil lagi siyang nakakalawan. Ibig sabihin po ay lagi po siyang nasa liwanag. Kung isisipili ko kumpara natin sa ating buhay, so ang isang tao dapat po ay nasa kaliwanagan. Nasa maliwanag ang kanyang pamumuhay.
Sabihin, siyempre po, pag nasa liwanag ka, so nag-aaral ka nga ng mga salita ng Diyos, may mga alam ka sa salita ng Diyos, at ipinamumuhay mo yung mga salita ng Diyos. So, at doon nga po, sa pagiging pag-aaral mo nga ng mga salita niyo, dapat nakita po na sa isang tao ang mga bunga ng banal na espiritu. Ayun nga, mayroong love, peace, joy, self-control, kindness, forgiveness, yung aming topic bunga-bunga ng espiritu. God. So, yun nga po ang mga dapat makita sa isang Kristiyano. So kapag nga po sinabi natin po ni Pastora Florence na yung kapag ang isang Kristiyano ay dumaan sa mga suffering, so yung mga sacrifices, so hindi po siya ang nagtatagal, po sabi ni Pastora, dahil po naibibigay natin agad sa Panginoon, nagiging maliwanag ang ating mga pag-iisip at hindi masyado tayong napapailalim sa mga emosyon natin. Kaya meron tayong kaliwanagan sa ating mga puso. So yun nga pong mga pagbabahagi sa ating mga kapwa kung tayo ay may hinahayuan. So nakakapagbigay din sa atin yun ng tulong para tayo ay makatulong sa ating kapwa at ganoon din sa ating sarili dahil alangan namang magbibigay ka ng mga moral support sa ating kapwa o yung pagbabahagi ng mga salita ng Diyos, then tapos hindi naman makita sa iyo. So kailangan makikita rin sa ating sarili para naman talagang yung liwanag na nakikita sa atin ay makaka-absorb doon sa ating hinahayuan na ating mga kapwa. So, yun nga po. At nakikita naman natin ang mga bunga bagaman ang mga elders ay medyo mahina ng lumakad, mahina ng humayo. Nakikita naman natin sa ating mga kabataan na sila ay dumadami, kaya kulang na po ang ating mga cups, ang ating mga chair ay kulang na din. Sabi nga ni Sister Nida, kailangan nating mag-double session na. Sabi ganyan, siguro, wait din. Okay po, at sa ating buhay nga po ay lagi po dapat nga tayong manatili tayo at nakakonek sa ating Panginoon. At yun nga patuloy na sinasabi na yung Matthew 6:33 ay huwag natin kalimutan. Magandang umaga po, yun po lamang. Thank you. Yun, copy-paste na lang ako. Napakaliwanag na ng mga sinabi ni Pastora Ini. So, ang naka-ano sa akin dito is, yung kaparaanan ng pagtugon ng Panginoon doon sa wait. Bakit nga ba pinag-aantay tayo ng Panginoon? Di pa ba? Sabi ko, wait, dito kalimitan na nagkakaroon ng yung pag-agam-agam ang kapwa natin mananampalataya. Lalo, nagmamadali na lang lagi tayo. Gusto natin, pag hiningi natin, instant nga na nandyan. Katulad ng mga pagkain na, mga instant na, di po ba? Kaya, ang sabi nga po ni Pastora ay, tayo ay pinag-aantay dahil maaring inihahanda tayo sa mas magbuti o mas maganda na plano niya, hindi yung plano natin na mangyayari. So, binigyan tayo ng time para, yung halimbawa, humihingi tayo ng blessing, financial blessing. Kung hindi natin naman mapaghandaan kung saan natin gagamitin yon, maaari tayong mapahamak. So, yung pag-aantay ay napakahalaga para magkaroon tayo ng plano, magkaroon tayo ng pag-aaral patungkol doon sa ating hinihingi. So, ngayon, mag-a-acronym na rin ako. At ang aking bibigyan ng acronym is bunga. So, sabi nga ni Pastora, kung tayo ay connected,